Martial Pick, Kabanata 5277. Isang mangkok ng sopas para makasulong sa 8th grade Heaven Opening Realm. Hindi pa tapos si Yang Kai sa pagpapalaki sa kanyang kasalukuyang 3 disipulo, kaya paano siya makakalaban ng isa pa? Sa kanya, sapat na ang 3 disipulo. Sa kanyang buhay, siya ay bihasa sa 3 grand daw, kaya ang 3 disipulo ay tama lamang na tumanggap ng isang mana bawat isa. Medyo nahihiya itong sabihin na hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin bilang isang master sa kanyang 3 disipulo, same time lamang silang tinuturuan sa loob ng kanyang miniature universe. Dahil sila ay lumabas sa kanyang miniature universe, hindi banggitin ang pagtuturo sa kanila, kahit na makita sila ay mahirap. Hindi man lang alam ni Yang Kai kung ano ang kalagayan ng 3 maliliit na bata ngayon, ngunit malinaw na, sa kanilang mga kakayahan, at sila ay naninirahan sa Heaven Opening Realm Cradle ng Star Boundary, ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay dapat na walang hangganan. Ang sabi ng Old Ancestor pagkatapos mag-isip-isip. Puno na ang Dawn Squad sa 50 miyembro. Makatwiran, hindi mo maaaring tanggapin ang sinuman. Gayunpaman, dahil tinanong mo, maaari kaming gumawa ng isang pagbubukod, minsan lang, ngunit hindi ito magiging isang pamarisan. Maraming salamat, Old Ancestor. Yumoko si Yang Kai. Sa kabilang banda, lubos na nagpasalamat si Xiao Kai sa kanila. Sa gintong salita mula sa Old Ancestor, ibig sabihin ay isa na siya sa mga miyembro ng Dawn Squad mula ngayon. Ikinaway ng Old Ancestor ang kanyang kamay at pinag-isipang mabuti si Yang Kai. Sulit ba ito sa iyo, ang pagpapalit ng napakalaking merito para sa kondisyong ito? Ngumiti si Yang Kai. Patay na ang mga merito ngunit buhay ang mga tao. Ang mga bagay na ito ay hindi maihahambing. Bahagyang tumango ang Old Ancestor at tumayo mula sa kanyang upuan. Pagod na ako. Matutulog na ulit ako. Pagkasabi niya nun, nawala siya sa isang iglap. Palem, Old Ancestor. Sabay-sabay na tumayo ang lahat at sumaludo. Sa pagkawala ng Old Ancestor, naging mas masigla rin ang kapaligiran. Naghalo ang mga tao sa isa't isa, nagpapalitan ng baso at malayang umiinom. Habang nag-uusap sila, natigilan si Shu Linggang nang malaman na ang sopas ay ginawa mula sa karne ng baka na iniregalo ng Old Ancestor ng Wind and Cloud Pass, at hindi nagtagal ay lumubog siya sa isang estado ng pagsisiyasat. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Ang aura sa loob ng katawan ni Shu Linggang ay biglang nag-iba-iba sa hindi masyadong natural na paraan, at ang ingay sa looban ay napalitan ng mga ingay ng pagtataka at pananabik. Hawak ang tasa ng alak sa kanyang kamay, ngumiti si Shu Linggang. Akala ko may kakaiba sa sopas na ito, ngunit ito pala ay regalo mula sa isang Old Ancestor. Pambihira talaga ang mga epekto nito. Matapos magkaroon ng ganitong pagkakataon ngayon, hindi ko nahahayaang masayang ang kabaitan ng Old Ancestor. Sabay-sabay akong pupunta at uusad sa 8th grade. Lahat, mangyaring maghintay para sa aking mabuting balita. Sa mga salitang iyon, inubos niya ang kanyang alak at umakyat sa langit, ang kanyang aura ay walang humpay pa rin. Iniwan niya ang karamihan upang magtitigan at mag-click sa kanilang mga dila sa pagtataka. Hindi gaanong nagsalita si Yang Kai nang ilabas niya ang karne ng baka at ibigay ito kay Feng Ying at sa iba pa para gawing sopas, ipinaalam lamang sa kanila ang pinagmulan nito. Ang natitirang bahagi ng Dawn Squad ay napuno ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang regalo mula sa isang Old Ancestor, kaya maaaring magkaroon ito ng ilang hindi pangkaraniwang mga epekto. Ngunit nang marinig nila ang sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao pagkatapos uminom ng sopas, walang paraan na hindi nila alam na ang karne ng baka na ito ay isang ordinaryong bagay lamang na walang anumang espesyal na epekto. Tanging ang Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass ang nagpalaki ng baka, at kaya ang karne ay nakapagbigay ng malalim na lasa sa sabaw. Maya-maya ay dumating si Shu Linggang at hindi narinig ang sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao. Hindi niya alam ang katotohanan at nagkataon lamang na narinig niya na regalo iyon ng isang Old Ancestor, kaya laking gulat niya na biniyayaan siya nito. Parehong nataranta ang mga disipulo ni Shu Linggang sa kakaibang reaksyon ng karamihan, kaya tinanong ni Qing Kui si Yang Kai. Brother Yang, ano ang nangyayari? Natawa si Yang Kai. Wala lang, si Martial Uncle Shu ay sumusulong sa 8th grade. Ito ay isang bihirang pagkakataon, kaya pupunta ako at magbabantay para sa kanya. Sa pagsasalita niya ay napahangin na siya. Sa halip na tawagin itong standing guard, mas tumpak na tawagin itong pagmamasid at pagtulad. Sa katunayan, sa sandaling umalis si Shu Linggang, ang Great Evolution Pass ay napuno ng hindi mabilang na mga figure na lumilipad sa ere, na ang ilan ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm.
Naramdaman din nila ang pagbabago-bago ng aura ni Shu Linggang at napagtanto nila na may isang taong susulong sa 8th grade. Kahit na wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya bago ngayon, sila pa rin ang magkukusa na bantayan siya. Karamihan sa mga taong ito ay nasa 7th grade, at sa kanila, marami rin ang kwalipikadong gumawa ng parehong hakbang. Sa Black Ink Battlefield, kahit na ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na sumusulong sa 8th grade ay hindi isang beses sa millennium na kaganapan, hindi rin ito karaniwan. Bihira lang silang makatagpo ng ganoong pagkakataon, kaya natural nilang kunin ang pagkakataong ito upang obserbahan ang proseso upang kapag ito na ang kanilang pagkakataon na masira sa hinaharap, mayroon silang isang halimbawa na matututunan. Sumunod din ang kwalipikadong 7th grade Heaven Opening Realm Masters ng Dawn Squad. Ang mga nasa ilalim ng 7th grade ay hindi gumalaw. Ang kanilang layunin sa ngayon ay ang sumulong sa 7th grade, kaya ang tagumpay ni Shu Linggang ay hindi gaanong nagagamit sa kanila. Ang maagang pagkakalantad ay hindi rin magiging kapaki-pakinabang sa kanilang paglilinang. Si Feng Ying ay lumipad ng magkatabi kasama si Yang Kai, nagtanong sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Ang karneng iyon. May misteryo ba sa likod nito? Natawa si Yang Kai. Ano kayang misteryo? Sinabi ng old ancestor na ito ay isang ordinaryong bagay lamang. Uminom ka rin ng sopas, pero may naramdaman ka bang espesyal dito? Umiling si Feng Ying. Sinabi ni Yang Kai. Malamang na pagkakataon lang ito ni Marshal Uncle Shu. Kung pag-uusapan, maraming taon na ang nakalipas mula noong sumulong si Marshal Uncle Shu sa 7th grade, kaya dapat ay umabot na siya sa kritikal na punto para sumulong sa 8th grade. Sa panahon ng pag-atake sa Royal City, siya ay nasugatan ng husto, kaya marahil ay nakakuha siya ng ilang pananaw habang naliligo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang marinig niya na ang karne ay isang regalo mula sa isang old ancestor, nabuo niya ang isang naisip na paniwala na ito ay isang uri ng banal na kayamanan. Marahil ang kislap na iyon ng inspirasyon ang kailangan niya para gawin ang susunod na hakbang na ito. Ito ang hula ni Yang Kai, ngunit dapat itong malapit sa katotohanan. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag kung bakit biglang makaramdam ng pagkakataon si Shu Linggang para sa isang pambihirang tagumpay. Hindi ito gawa ng regalo ng old ancestor, ngunit sa halip ay sariling pagkakataon ni Shu Linggang. Sa kawalan, si Shu Linggang ay nakatayong mag-isa na ang aura sa loob ng kanyang katawan ay umiikot na parang tidal wave. Ginagawa niya ang huling paghahanda bago sumulong. Milyon-milyong kilometro ang layo, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nakahanda kung sakaling may mangyari. Kahit na hindi sila gaanong makakatulong kung may nangyaring kritikal sa panahon ng pambihirang tagumpay ni Shu Linggang, maaari pa rin silang magbigay ng kaunting patnubay, na maaaring ibalik ang sitwasyon para kay Shu Linggang sa isang mahalagang sandali. Sa labas ay ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na nanonood mula sa malayo. Maging ang old ancestor Xiao Xiao sa Great Evolution Pass ay nakatingin sa direksyon niya sa sandaling ito. Ang labanan para mabawi ang Great Evolution Pass ay naging sanhi ng pagkawala ng halos kalahati ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ng Great Evolution Army. Ngayong may mga senyales ng isang 7th grade master na gumagawa ng isang tagumpay, natural na hindi niya ito papansinin. Ang mga tagumpay sa Heaven Opening Realm ay iba sa mga nasa ibaba nito. Sa ibaba ng Heaven Opening Realm, ang pagsulong sa isang bagong Great Realm ay sinamahan ng isang binyag mula sa Heavenly Way, na natural na isang panganib na nagmula sa labas ng mundo. Gayunpaman, pagkatapos malikha ang miniature universe sa loob ng katawan ng isang Heaven Opening Realm Master, ang paglagpas sa bawat grado ay talagang isang pagsulong sa miniature universe ng isang tao, kaya lahat ng panganib ay nagmula sa loob, na masasabing mas mapanganib. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Sa paglipas ng panahon, ang aura ni Shu Linggang ay lalong bumagsak. Kung saan siya nakatayo, isang miniature universe ang malabong lumitaw, at ang buong mundo na ito ay lumalawak at umuurong, walang tigil na nagbabago. Ang miniature universe na iyon ay isang pagpapakita ng kanyang martial daw at lahat ng naintindihan niya sa paglalakbay na iyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaki ang miniature universe. Ang paglago na ito ay nakatakdang lumampas sa mga limitasyon ng 7th grade at maabot ang mga ranggo ng 8th grade. Ang pambihirang tagumpay ay tumagal lamang ng higit sa isang buwan, na itinuturing na isang napakaikling panahon. Gaya ng inaasahan kay Shu Linggang bilang isang veterano na 7th grade. Siya ay may matibay na pamana at matibay na pundasyon, kaya kahit na hindi ganap na maayos ang proseso ng pagsulong, ito ay mahinahon at matatag. Malinaw na pinaghandaan niya ang araw na ito sa loob ng maraming taon.
Ang bawat Heaven Opening Realm Master na may planong sumulong sa 8th grade ay pareho. Kung hindi hinahasa ang sibat bago ang labanan, sino ang makatitiyak na walang magkakamali? Sa isang punto, nang ang lakas ng 8th grade Heaven Opening Realm ay lumusat sa kawalan, isang mahabang sigaw ang umalangaw na puno ng emosyon ng kagalakan. Sa araw na iyon, matagumpay na nakalusot si Shu Linggang ng Yinyang Cave Heaven sa 8th grade sa labas ng Great Evolution Pass. Ito ang unang human 8th grade Heaven Opening Realm Master na sumulong sa Great Evolution Pass pagkatapos ng mahigit 30,000 taon, kaya nagkaroon ito ng malaking kahalagahan. Ang 8th grade Division Commander na mahigit isang buwan nang nagbabantay ay lahat ay lumapit sa kanya upang batiin siya. Nakipagpalitan ng kasiyahan si Shu Linggang sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa buong paligid na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, binabati sila ng mainit at masaya. Ito ay isang mapagmataas na sandali sa kanyang buhay, kaya bakit basagin ito ng pagpigil at pagpapakumbaba? Inalis din ng Old Ancestor ang kanyang Divine Sense, at hindi nagtagal, naramdaman niyang kay ang mahinang pagbabago-bago ng Space Principles, na lumilitaw sa isang iglap sa Great Evolution Pass. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig nang mapagtanto niyang ginamit ng Old Ancestor ang Space Beacon. Halatang-halata ang kanyang intensyon na kahit isang bata ay naiintindihan. Ito ay isang masayang kaganapan para sa mga tao, kaya paanong ang Old Ancestor ay hindi pumunta sa Royal City upang iulat ang mabuting balita? Sino ang nakakaalam kung ang Royal Lord ay may sakit pa sa kanya? Tara na. Tawag niyang kay sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters ng Dawn Squad. Ang bawat isa ay nakakuha ng isang bagay sa sesyon ng pagmamasid na ito. At least, alam ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters kung ano ang dapat nilang gawin, at may mas magandang ideya kung ano ang kanilang makakaharap kapag sumulong sila sa 8th grade sa hinaharap. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang na kaalaman para sa kanila, at ito ay magliligtas sa kanila mula sa pagdaan sa ilang mga ditor. Sa pagbabalik, lahat ay malakas na nag-uusap, na tanging si Feng Ying lamang ang nananatiling tahimik. Hindi masyadong pinansin ni Yang Kai ang maliit na detalyeng ito sa daan, at noong bumalik sila sa courtyard na sinabi ni Feng Ying. Squad leader, gusto kong pumasok sa retreat. Tumingin sa kanya si Yang Kai, medyo nagulat. May epiphany ka ba? Tumanggo si Feng Ying. Ngumiti si Yang Kai. Mabuti naman. Kung ganoon, mas mabuting huwag mo itong ipagpaliban. Bilisan mo at pumasok sa retreat. Hindi nagatubili si Feng Ying na bumalik kaagad sa kanyang tirahan, pinaandar ang spirit array upang ihiwalay ang kanyang sarili, at nagsimulang mag-cultivate sa pag-atres. Para kay Shu Linggang na sumulong sa 8th grade sa isang paghigop ng sopas ay sapat na nakakagulat. Ngunit ngayon, tila posible para sa sopas na iyon na magsilang ng dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Nagsimula pang ang magtanong si Yang Kai kung talagang may kakaibang epekto mula sa karne ng baka na ibinigay sa kanya ng Old Ancestor. Gayunpaman, wala siyang napansing kakaiba sa sopas na nainom niya at maging ang Old Ancestor Xiao Xiao mismo ang nagsabi na ordinaryong bagay lang iyon. Sa huli, ang mga pagkakataon ay mahiwaga at hindi mahuhulaan na mga bagay. Para sa marami sa mga miyembro ng Dawn Squad, ang sopas ay isang masarap na pagkain lamang, ngunit para kay Shu Linggang, ito ay isang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Ang pagmamasid at pagtulad sa pagsulong ni Shu Linggang ay nagresulta sa isang pagkakataon para kay Feng Ying. Pagkakataon pagkatapos ng pagkakataon, ito ay isang misteryoso at hindi maipaliwanag na bagay. Walang ideya si Yang Kai kung saan ang kanyang sariling pagkakataon, ngunit alam niya na kahit na may pagkakataon na lumitaw sa kanyang harapan ngayon, mahirap para sa kanya na hawakan ito dahil wala pa siyang sapat na akumulasyon sa 7th grade. Kapag naitaas na niya ang kanyang kultibasyon sa limitasyon at nakaipon ng sapat na karanasan, magkakaroon siya ng pagkakataong umabant sa 8th grade. Gayunpaman, may kalamangan si Yang Kai na hindi mapapantayan ng iba. Mayroong hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe na isinilang, nabubuhay sa kanilang buhay, tumatanda, nagkakasakit, at namamatay, patuloy na nadaragdagan ang kanyang world force. Bukod pa rito, palaging pinipino ng World Tree clone ng world force na iyon, na nagpapahintulot na maging mas dalisay at mas siksik kaysa sa iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang kadalisayan ng kanyang world force ay ang pundasyon na nagbigay kay Yang Kai ng kapangyarihan upang sugpuin ang kanyang mga kapantay sa 7th grade. Sa kabila ng pagiging nasa parehong realm, nagawa niyang gumamit ng kapangyarihan ng ilang beses kaysa sa isang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya natural na mas malakas siya. Sa katagalan, ito rin ay magbibigay sa kanya ng maraming tulong kapag siya ay sumulong sa 8th grade.
Walang ideya si Yang Kai kung gaano katagal bago niya maabot ang isang pambihirang tagumpay, ngunit tinansya niya na aabutin ito ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay palaging isang mahabang paglalakbay ng walang anumang mga shortcut. Martial Peak, Kabanata 5278. Pupunta sa No Return Pass. Ang pagsasaayos at muling pagtatayo ng Great Evolution Pass ay puspusan. Bilang isang Grandmaster Artifact Refiner, si Yang Kang ay sobrang abala din. Nakipagtulungan siya sa iba pang mga artifact refiner upang pinuhin ang iba't ibang malalaking artifact, at pagkatapos ay na-install ang mga artifact na ito bilang array core sa iba't ibang lugar sa buong Great Evolution Pass. Ngayong ganap nang naayos ang mga space array ng pass, maraming mensahe mula sa labas ng mundo ang maaaring maipadala sa pamamagitan nito. Bilang 7th grade Heaven Opening Realm Master, walang gaanong kwalifikasyon si Yang Kai para magkaroon ng access sa anumang confidential na impormasyon, ngunit maraming balita ng tagumpay ang talagang sinadyang isiniwalat ng mga nakatataas, kaya malalaman sila ng lahat. Maraming balita ng tagumpay, dahil ang kawalan ng human race sa Black Ink Battlefield ay tila naglaho sa isang gabi. Ang labanan sa pagitan ng Black Ink Clan at ng human race ay nagresulta sa isang matunog na tagumpay para sa huli sa karamihan ng mga kamakailang labanan kumpara sa patuloy na pagkapatas ng nakaraan. Sa kabuuan, ang puwersa ng Black Ink Clan ay tila nasa likurang paa. Ang human race ay masayang nagmarcha sa larangan ng digmaan bilang pagdiriwang, at tulad ng sa Blue Sky Pass, ang mga pasulong na base ay itinayo sa direksyon ng Black Ink Clan Royal Cities upang bawasan ang kapasidad ng Black Ink Clan para sa paggalaw. Ito ang pagbabago sa sitwasyon na naging deadlock sa hindi mabilang na mga taon. Sa larangan ng digmaan, ang Purifying Black Ink Battleships, Black Ink Pills, at Void Yin-Yang Mirrors ay gumaganap ng mga kritikal na tungkulin. Kung susuriin ng isa ang lahat ng mga pagbabagong ito, makikita na mayroong isang tao sa likod nila. Kahit na isinasaalang-alang ang buong kasaysayan ng Great War, ang individual na ito ay walang pag-aalinlangan na siyang nagdulot ng pinakamalaking pagbabago sa Black Ink Battlefield. Ang mga araw ni Yang Kai ay hindi kapani-pani walang abala, ngunit parehong kasiya siya. Makatarungan pang ang sabihin na ang buhay ng 10,000 sundalo sa Great Evolution Pass ay pawang kasiya siya. Sa mga karaniwang araw, abala sila sa pag-aayos ng pass. Pagkatapos, maglilinang sila sa kanilang mga pahinga. Sa orihinal, tinatayang aabot ng 100 taon ang pag-aayos ng Great Evolution Pass. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ay natapos lamang pagkatapos ng halos 200 taon. Ang Great Evolution Pass sa araw na ito ay ganap na naiiba mula noong ito ay inookupahan ng Black Ink Clan dati. Tumagal ng humigit kumulang 200 taon, 10,000 tao mula sa Great Evolution Army, at napakalaking dami ng enerhiya at mapagkukunan upang maibalik ito sa estado ng mahigit 30,000 taon na ang nakakaraan. Maaaring sabihin na ang Great Evolution Pass ay hindi mas mahina kaysa sa alinman sa mga Great Passes ngayon. Gamit ang kasalukuyang Great Evolution Pass at ang Great Evolution Army, hinding-hindi na ito mabawi ng Black Ink Clan, kahit na naibalik ang kanilang pundasyon. Hindi banggitin, ang Black Ink Clan ay maaari lamang mag-turtle sa paligid ng Royal City, masyadong natatakot na tumawid sa humans. Sa nakalipas na 200 taon, paminsan-minsan ay ginugulo ng Old Ancestor Xiao Xiao ang Royal Lord, na pinipilit siyang manatiling alerto sa lahat ng oras. Matapos ang ganoong mahabang panahon, sa halip na ang kanyang mga pinsala ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti, sila ay lumala. Siya ay, walang alinlangan, ang pinakakaawa-awa na Royal Lord sa lahat ng iba pang Royal Lords. Bagamat naibalik ang Great Evolution Pass, ang mga sundalo ay nanatili sa isang estado ng mas mataas na tensyon. Ang lahat ay naghihintay sa pagsisimula ng krusada. Ang krusada sa simula ay isang lihim, na tanging ang pinakamataas na ranggo ng mga miyembro ng human race ang nakakaalam. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nalaman ng mga sundalong nasa mababang ranggo ang direksyon na tinatahak ng human race. Natural, pagkatapos ng tila, hindi sinasadyang pagsisiwalat ng mga nakatataas. Ang digmaan sa Black Ink Clan ay nagpatuloy ng napakatagal na imposibleng masubaybayan ito pabalik kung kailan ito nagsimula. Sa buong walang katapusang mga taon na ito, ang mga piling tao na Heaven Opening Realm Masters ng 3,000 Worlds ay sunod-sunod na na-deploy sa battlefield na ito upang makipagdigma sa Black Ink Clan sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Ang lahat ng kanilang mga sakripisyo ay upang protektahan ang huling linya ng depensa ng human race. Sa mga taong ito, ang human race ay dumanas ng hindi mabilang na pagkalugi. Ang sitwasyong ito ay hindi maaaring magpatuloy ng walang katiyakan.
Nagsikap ang bawat henerasyon na gumawa ng pagbabago at alisin ang lahat ng posibleng problema sa hinaharap. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Ngunit ngayon na ang sitwasyon ng pagkapatas ay nasira, ang lahi ng tao ay wala na sa depensa at mayroon na kung ano ang kinakailangan upang ipaglaban ang kaaway. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon na wakasan ang Black Ink Clan minsan at para sa lahat, ang humans on the Black Ink battlefield ay magsasakripisyo ng anuman para makuha ito. Para sa kadahilanang ito, ang isang krusada ay kinakailangan, at ito ay dapat na isang pinagsamang krusada ng lahat ng tao sa bawat Great Pass. Sa pamamagitan lamang nito, mapapawi ang Black Ink Clan. Kung hindi, kung sino man sa mga Black Ink Clansmen ang nakatakas mula sa larangan ng digmaan, magpapatuloy ang digmaan. Ang pakikipagtulungan at koordinasyon sa pagitan ng higit sa 100 Great Passes ay hindi isang isyu na maaaring matugunan sa magdamag. Ang pagpaplano lamang ay tatagal ng hindi bababa sa 100 taon. Bukod pa rito, ang Purifying Light ni Yang Kai na sinamahan ng Evil Purging Divine Spear na nilikha ni Grandmaster Mafan ang magiging pinakadakilang sandata para suportahan ang human race sa krusada na ito. Iyon ang isa pang dahilan kung bakit naging abala si Yang Kai sa mga araw na ito. Sa huling 10 taon ng pagpapanumbalik ng Great Evolution Pass, napakaraming bilang ng Evil Purging Divine Spears ang naihatid sa pamamagitan ng Space Array at ibinigay sa kanya. Kapag natanggap na niya ang mga sibat, kailangang personal na aisil ni Yang Kai ang Purifying Light sa bawat isa sa kanila. Walang paraan para humingi ng tulong sa iba sa bagay na ito dahil siya lamang ang may kakayahang gumamit ng Purifying Light. Higit sa 100 Great Passes ang nagpino ng Evil Purging Divine Spears sa napakalaking dami noong mga taon ng ang Great Evolution Army ay near-reclaim at near-restore ang Great Evolution Pass. Ang bilang ay hindi mabilang pagkatapos ng akumulasyon ng higit sa 300 taon. Ang lahat ng Evil Purging Divine Spears na ito ay dinala sa Great Evolution Pass, kaya ang ipinakita sa harap ni Yang Kai ay literal na bundok ng mga ito. Bilang resulta, kinailangan niyang itaboy ang Purifying Light upang aisil ito sa mga sibat na iyon nang walang tigil. Ito ay masyadong mapurol na ginagawa ang parehong bagay ng paulit-ulit. Walang ideya si Yang Kai kung ilang beses din niyang ginamit ang Purifying Light. Ang alam lang niya ay patuloy na bumababa ang dami ng yellow at blue crystals sa kanyang miniature universe. Sa oras na ito, nagpapasalamat siya na nakakuha siya ng sapat na yellow at blue crystals mula sa Chaotic Dead Territory. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya kung kailan o kahit na siya ay makakakuha ng higit pa kung sila ay maubusan. Sa panahong ito ng silang Purifying Light, ang Evil Purging Divine Spears ay paminsan-minsan ay dinadala mula sa iba pang Great Passes. Ito ay hanggang sa ilang taon na ang nakalipas na ang bilang sa wakas ay nagsimulang mabawasan. Pagkatapos lamang ng isa pang ilang taon ay natapos ni Yang Kai ang pakikitungo sa lahat ng Evil Purging Divine Spears. Hindi nagbilang si Yang Kai, ngunit naramdaman niya na mayroong hindi bababa sa 10-10 milyong Evil Purging Divine Spears na natatakan ng Purifying Light. Bilang resulta, halos kalahati ng yellow at blue crystals sa kanyang miniature universe ay naubos na nagpapakita kung gaano kalaki ang konsumo. Mayroong dalawang uri ng Evil Purging Divine Spear. Ang isa ay idinisenyo para gamitin laban sa mga feudal lord, at ang isa ay para sa mga territory lord. Ang dating ay mas madaling pinuhin at nangangailangan din ng mas mababang Purifying Light. Dahil dito, halos 70% ng lahat ng mga sibat ay nasa ganitong ranggo. Ang huli ay hindi hihigit sa 10%, ngunit iyon ay sapat na. 10-10 milyong Evil Purging Divine Spears ang hinati sa 100 plus na Great Passes, na bawat isa ay tumatanggap ng halos 100,000 sibat. Kung ang bilang na iyon ay hindi makapagtatagumpay sa krusada, kung gayon ang lahi ng tao ay dapat na isuko ang anumang pag-asa na talunin ang Black Ink Clan. Sa Great Evolution Pass, ipinatawag si Yang Kai sa tirahan ng Old Ancestor Xiao Xiao. Ilang oras na ang nakalipas, natapos na niya ang pakikitungo sa Evil Purging Divine Spears, at mula noon ay nag-cultivate na siya sa retreat. Mabilis na nalalapit ang krusada, kaya masigasig niyang pahusayin ang kanyang personal na lakas, dahil pagkatapos lamang na lumaki siya ng sapat na kapangyarihan ay makakagawa siya ng tunay na pagbabago sa paparating na labanan. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa Old Ancestor Xiao Xiao pagkatapos lamang ng ilang araw ng pag-atres. Nang makita niya ang Old Ancestor, napagtanto niya na, tulad ng bali-balita, ang Old Ancestor ay hindi maganda ang kalooban. Regular na ginugulo ng Old Ancestor na si Xiao Xiao ang Royal City. Sa kabila ng katotohanan na siya ay pumunta at bumalik kung kailan niya gusto, siya ay wala pa rin sa isang kaaya-ayang mood para sa ilang kadahilanan. Dumating si Yang Kai at maingat na sinabi, "Old Ancestor, tinanong mo ako.
Gusto kong bumiyahe ka sa No Return Pass. Sagot ni Old Ancestor. Ang No Return Pass. Nagulat si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang. Para saan? Maraming beses na niyang narinig ang tungkol sa No Return Pass. Bagamat ito ang huling linya ng depensa ng human race, personal itong ipinagtanggol ng Dragon at Phoenix Clan, kasama ang marami pang malalakas na divine spirits sa kanila. Ayon sa impormasyong nakuha ni Yang Kai, isang dating Dragon Emperor at Phoenix Empress ang nagtulungan pabalik sa Divine Spirit Ancestral Land sa isang mahusay na digmaan laban sa Black Ink Clan. Sa kabayaran ng kanilang sariling buhay, na dinagdagan ng 16 na sacred treasures ng iba't ibang Divine Spirit Clans, nagawa nilang sugpuin at selyuhan ang isang Black Ink Giant Spirit God. Sa ilang mga punto pagkatapos noon, ang Dragon at Phoenix Clans ay umalis sa Ancestral Land upang gampanan ang tungkulin ng mga tagapag-alaga ng No Return Pass. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi pa sila nakabalik sa Divine Spirit Ancestral Land. Hindi lang iyon, ngunit ang mga sinaunang dakilang eksperto ng tao ay nagtakda ng hindi mabilang na mga paghihigpit sa paligid ng Divine Spirit Ancestral Land upang paghiwalayin ang loob at labas at ganap na pigilan ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Noon, nang hinabol ni Cheng Yang sina Yang Kai at Xia Lin lang, naligaw sila sa Divine Ability Sea na iyon at nakaranas ng maraming paghihirap. Pagdating sa Divine Spirit Ancestral Land, walang mga palatandaan ng Dragon Clan o Phoenix Clan, ngunit nanatili ang isang sangay ng Phoenix, na pinamumunuan ni Na Qingluan, Yuan Chu, Yu Zuo, at Hong Ho. Hindi mabilang na mga taon ang lumipas habang ang Ancestral Land's ancestral strength ay pinahina ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God, sa kalaunan ay ginawa siyang isang walang buhay na bangkay, ngunit para magawa iyon, ang karamihan sa ancestral strength na ginawa sa Ancestral Land ay kailangang higop. Pagkatapos lamang na dumating si Yang Kai sa Ancestral Land at tumulong sa pag-unlock sa Demon Silang Land, nagsimulang maibalik ang Ancestral Land ng ancestral strength, na ginagawang masangkop para sa mga divine spirits na tirahan. Si Su Yan, Zhu Qing, Shan Qingluo, at ang iba pa mula sa Voidland na may mga bloodline ng divine spirit ay kasalukuyang naglilinang sa Ancestral Land. Lahat sila ay may mga divine spirit sources, at ang paglilinang doon ay walang alinlangan na magdudulot sa kanila ng malaking pakinabang. Daan-daang taon na ang nakalilipas, ayon sa utos ni Xiang Shan, iniwan ni Yang Kai ang Great Evolution East-West Army upang umikot sa likod ng Great Evolution Pass at hanapin ang Great Evolution North-South Army. Sa oras na iyon, naramdaman ni Yang Kai ang Northern Pass mula sa malayo. Iyon ay dahil sa kanyang Golden Divine Dragon Source. Ang Dragon Pool ay matatagpuan sa No Return Pass, at sino mang may sapat na purong Dragon Source at sapat na lakas ay maaaring makaramdam ng lokasyon ng Dragon Pool. Ang pakiramdam ni Yang Kai sa oras na iyon ay ang patuloy na koneksyon sa pagitan ng kanyang sariling Dragon Source at ng Dragon Pool. Sinasabing ang Dragon Pool ang pinagmulan ng lahat ng Dragon Sources, ang kanilang lugar ng kapanganakan kung sabihin, ang ugat ng buong Dragon Clan. Noong unang pumasok si Yang Kai sa 3,000 mundo, ang paghahanap sa Dragon Pool ay isa sa kanyang pangunahing layunin. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng lokasyon ng Dragon Pool, na maaari niyang higit pang linangin ang kanyang Dragon Source. Ang pag-iisip na ito, gayunpaman, ay nawala habang siya ay naging mas malakas sa paglipas ng mga taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling talaga siya ng Old Ancestor na si Xiao Xiao na maglakbay patungo sa No Return Pass sa sandaling ito. Wala siyang ideya kung may iba pang mas malalim na intensyon dito. Malalaman mo kung bakit pagdating mo doon. Hindi na kailangang magtanong pa. Tugon ng Old Ancestor. Nag-alinlangan si Yang Kai. Ngunit Old Ancestor, malapit na ang krusada. Kung aalis ako sa ganitong oras, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa krusada. Nasa 7th grade Heaven Opening Realm ka lang. Walang magiging malaking pagkakaiba sa iyo o wala. Kahit na mismo ito, ano ang mahalaga? Panunuyan ng Old Ancestor. Natahimik si Yang Kai. Marahil ay naisip ng Old Ancestor na ang kanyang mga salita ay medyo malupit. Kaya, nilinaw niya. Nasa preparatory stage pa lang ang krusada. Basta hindi ka magtatagal, hindi mo ito palalampasin. Martial Pick, Kabanata 5299. Hinihintay kita. Kung ang mga hadlang sa pagitan ng 3,000 mundo at ang Black Ink Battlefield ay ilalarawan bilang isang pader, kung gayon ang No Return Pass ang tanging butas sa pader na iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakilala ang No Return Pass bilang huling linya ng depensa ng human race. Kung nalampasan ng Black Ink Clan ang hadlang na ito, maa-access nila ang 3,000 worlds, at kung talagang nangyari iyon, nakatadhana na ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang doon ay mahuhulog sa paghihirap.
ang buong 3,000 mundo ay mawawasak at gagawing muli ayon sa kalooban ng Black Ink Clan. Ang No Return Pass ay ang huling linya ng depensa, habang ang Great Passes ay ang panlabas na linya ng depensa. Kung ang isa ay tatayo ng sapat na mataas sa itaas at ay konekta ang bawat Great Pass, mapapansin ng isa na maaari silang ayusin upang bumuo ng isang uri ng kalahating bilog. Ang kalahating bilog na ito ay nagsilbing hadlang upang hatiin ang 3,000 mundo mula sa Black Ink Battlefield, na ang sentro nito ay ang No Return Pass. Hanggat hindi nasira ang Great Passes, hindi kailanman maaabala ang No Return Pass, na pinananatiling ligtas ang 3,000 mundo. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang i-reclaim ang Great Evolution Pass bago magsimula ang krusada. Ang isang pass na nakuha ng Black Ink Clan ay mag-iiwan ng butas sa kanilang buong linya ng depensa. Kung hindi mabawi ang Great Evolution Pass, maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang kapintasan na ito at direktang magpatuloy sa No Return Pass habang abala ang humans sa kanilang krusada. Sa puntong iyon, atras ba ang Human Race Army para ipagtanggol o ipagpatuloy ang krusada? Ang sitwasyon ay tiyak na mahuhulog sa isang dilema. Upang maalis ang potensyal na panganib na ito, kinailangang mabawi ang Great Evolution Pass. Sa kabutihang palad, ang Great Evolution Army ay nagtrabaho ng husto ng higit sa 100 taon at nakamit ang layuning ito pagkatapos ng napakalaking sakripisyo. Talagang walang silangan, timog, kanluran, o hilaga sa malawak na universo, dahil walang mga nakapirming reference point, at ang mga termino tulad ng Eastern Army, Southern Army, Western Army, at Northern Army sa bawat Great Pass ay mga kapakipakinabang na titulo lamang. Kung bibigyan ng pansin ang mga direksyon, mayroon lamang pataas, pababa, pasulong at paatras ayon sa sariling pananaw sa napakalaking kawalan. Sa isang tiyak na kahulugan, ang No Return Pass ay nasa likod ng lahat ng Great Passes. Ang huling linya ng depensang ito, na ipinagtanggol ng Dragon at Phoenix Clan, ay maaaring ituring na isang uri ng suporta sa human race. Natarante si Yang Kai sa kanyang mga unang taon nang malaman niya na ang Northern Pass ay personal na binabantayan ng Dragon at Phoenix Clans dahil ang Divine Spirit ay palaging mapagmataas anuman ang kanilang pinagmulan, isang bagay na alam niya mula sa mahigit 1,000 taong karanasan. At ito ang mga pinuno ng Divine Spirit, ang mga Dragon at Phoenix. Paano kusang tutulong ang mga kataas-taasang Divine Spirit sa human race sa pagbabantay sa kanilang huling linya ng depensa? Ito ay dapat na imposible. Kung tutusin, magkaibang lahi sila at walang mabuting hangarin sa isa. Ang tanging kapani-paniwalang paliwanag ay ang Black Ink Clan ay isang napakalaking banta. Naunawaan din ng mga Divine Spirit ang salawikain na walang labi, lalamig ang ngipin. Sa sinaunang nakaraan, ang isang Dragon Emperor at Phoenix Empress ay hindi nagatubili na isakripisyo ang kanilang mga sarili upang selyuhan at sugpuin ang isang Black Ink Giant Spirit God. Paano maaaring baliwalain ng kanilang mga inapo ang mga sakripisyo ng kanilang mga ninuno? Ito ang malamang kung bakit matagal na ipinagtanggol ng mga Divine Spirit ang No Return Pass. Walang ideya si Yang Kai kung may iba pang dahilan o paliwanag, at hindi rin ito isyo na dapat niyang alalahanin. Bagamat medyo nagmamadali ang pagpunta sa No Return Pass sa oras na ito, maaaring matupad man lang niya ang isang matagal ng pinapangarap at makita kung ano ang hitsura ng Mythical Dragon Pool. Sa kawalan, ang Space Principles ay kumikislap at sa isang kisap mata, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap papasok at nawala. Posibleng gamitin ang Hyperspace Array para direktang maglakbay mula sa Great Evolution Pass patungo sa No Return Pass, na maginhawa at mabilis. Gayunpaman, ang pagpapanumbalak ng Great Evolution Pass sa nakalipas na 200 taon ay naging malaking pag-ubos sa mga mapagkukunan. Bukod pa rito, mahigpit ang mga materyales sa panahon ng paghahanda para sa krusada. Kaya, maaari lamang piliin ni Yang Kai na lumipad. Kung tutusin, tulad ng sinabi ng Old Ancestor, sanay siya sa Tao of Space, kaya may kalamangan siya pagdating sa paglalakbay. Hindi na kailangang mag-aksaya ng mga mapagkukunan ng hindi kinakailangan. Ano pa ang masasabi ni Yang Kai dyan? Kaya lang niyang sumunod at umalis. Bago siya umalis, inabisuhan niya ang Dawn Squad, sinabi sa kanila na lalabas siya para sa isang misyon. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas si Feng Ying mula sa pag-urong, dahilan para mag-alala siya ng kaunti. Matapos niyang obserbahan ang pagsulong ni Shu Linggang sa 8th grade ilang oras na ang nakalipas, nagkaroon siya ng epiphany at piniling pumasok sa retreat. Sa kanyang lakas at pundasyon, ang kanyang tagumpay ay hindi dapat maging malaking isyu. Gayunpaman, walang update mula sa kanya kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, na medyo nakakagulat at nakakabahala. Walang ibang makapagbibigay ng anumang tulong sa sitwasyong ito.
May mga masters na gagabay sa isang cultivator sa mga unang yugto ng kanilang paglalakbay sa Martial Dao, ngunit ang isa ay makakaasa lamang sa kanilang sarili pagkatapos na maabot ng isa ang high-grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, ang mga pamamaraan ng iba ay hindi na angkop para sa ibang tao. Karaniwan, aabutin ng hindi bababa sa 3 taon para sa isang 7th grade Heaven Opening Master na maglakbay mula sa Great Evolution Pass hanggang sa No Return Pass, ngunit natakpan niyang kay ang distansyang iyon ng wala pang kalahating taon. Ang paglalakbay ay lubhang mapurol at walang kaganapan. Nang makita ang isang malaking parasol tree, alam niyang kay na malapit na ang Northern Pass. Ito ang kilalang Phoenix Nest, ang ancestral home ng Phoenix Clan. Noon pa man ay gustong makita niyang kay kung ano ang hitsura ng Phoenix Nest. Ang isang kahangahangang Divine Spirit Clan ba tulad ng Phoenix Clan ay gagawa ng pugad sa puno tulad ng ibang ibon. Iyon ay magiging napakasama. Natural, nagtaka siyang kay kung ang Phoenix Nest ay isang label lamang. Kung tutusin, ang tinatawag na Phoenix Nest ay maaaring tumutukoy sa isang engranding palasyo na itinayo ng Phoenix Clan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa loob ng ilang oras, naramdaman niyang kay na siya ay masyadong ilong. Dahil mayroon siyang Dragon Source sa kanya, ang Dragon Clan lang ang dapat niyang alalahanin, hindi ang Phoenix Clan. Habang papalapit siya, naramdaman niyang kay ang pagpintig ng kanyang Dragon Vein, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang pauwi na siya. Alam niyang ito ay dahil sa koneksyon sa pagitan ng kanyang Dragon Source at ng Dragon Pool. Kung tutusin, hindi naman ito ang tunay niyang tahanan. Ang ganitong uri ng mood, gayunpaman, ay hindi maiiwasang medyo nababalisa siya. Para siyang isang palaboy na maraming taon nang wala at hindi maganda, pinilit na umuwi, hindi alam kung paano haharapin ang pagtatanong ng mga matatanda. Gayunpaman, hindi nakuha ni Yang Kai ang masigasig na pagtatanong ng elders, ngunit sa halip ay nakakapukaw ng dragon pressure. Isang figurang nakasuot ng berde ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Ang figure ay matangkad at mag-ara, at may marangal na kutis, na may matingkad na mapupulang labi at kumikinang na mapuputing ngipin. Ngunit, ang titig mula sa kanya ay hindi lubos na nakakatanggap. Pinalaki niya si Yang Kai mula sa itaas hanggang sa ibaba mula sa malayo, na parang hindi siya sigurado kung saan unang aatake. Masasabi kaagad ni Yang Kai na ang individual na ito ay bahagi ng Dragon Clan dahil masyadong halata ang dragon pressure na bumubulusok mula sa kanya. Batay sa dragon pressure lamang, ang individual na ito ay dapat na isang Grand Dragon, na katumbas ng kanyang kasalukuyang ranggo. Kung sino ang mas malakas, lampas ito sa kaalaman ni Yang Kai, kaya kailangan niyang makita ito para sa kanyang sarili. Nagulat si Yang Kai. Hindi pa niya naaabot ang No Return Pass, kaya bakit hamarang ang lalaking ito sa kanyang dinadaanan? Hindi niya maiwasang maramdaman na sinadya niya ang pagharang niya. Mula noong sinaunang panahon, maraming cultivator ang naglakbay mula sa Northern Pass hanggang sa iba pang Great Passes, ngunit kakaunti ang nakabalik dito, ngunit ang lalaking humaharang sa kanyang daan ay malinaw na umaasa sa kanya. Ang dragon pressure ng lalaking ito ay napakalakas, na nagpapahiwatig na isa rin siya sa pinakamahusay sa iba pang mga Grand Dragon. Gayunpaman, para kay Yang Kai, ito ay isang banayad na simoy ng hangin. Hindi alam kung ano ang gusto niya, hindi nang ahas si Yang Kai na magpakita ng anumang puot, kaya humakbang siya ng 2 hakbang pasulong at ikinumpas ang kanyang kamao. Ang Great Evolution Pass, Yang Kai, ay naglakbay patungo sa Northern Pass sa ilalim ng tagubilin ng Old Ancestor. Pahintulutan akong magtanong, paano ko haharapin ang kapatid na ito? Kanina pa kita hinihintay. Galit na umiling ang Dragon Clansman sa berde, ibinuka ang kanyang mga labi at umungal. Ang kanyang dragon pressure ay tumigas at sumugod patungo kay Yang Kai. Habang umuungal siya, sumugod siya kay Yang Kai, inabot, at hinawakan siya. Ang kanyang makatarungang mga kamay ay kahawig ng isang babae sa mga tuntunin ng pagiging patas, ngunit sila ay nagtataglay ng nakamamatay na kapangyarihan. Kung tutusin, siya ay mula sa Dragon Clan, at natural na may malakas na pangangatawan. Maging ang espasyo ay tila nabasag sa ilalim ng kanyang pagkakahawak. Hindi lang iyon, ngunit naramdaman din ni Yang Kai ang mga mahiwagang pagbabago sa kanyang paligid, na nagpaisip sa kanya na napapalibutan siya ng mga ilusyon. Time Principle. Kumunot ang noo ni Yang Kai, iniisip kung ang miyembro ng Dragon Clan na ito nakakakilala lang niya sa No Return Pass ay bihasa sa Dao of Time. Higit pa rito, ang kanyang karunungan sa Dao of Time ay hindi mukhang pangkaraniwan. Sa katunayan, kung hindi rin nilinang ni Yang Kai ang Dao of Time, malamang na siya ay lubos na nalulula sa mahiwagang pagbabagong ito at natalo ng walang laban.
Nang matauhan si Yang Kai, nasa harapan na niya ang kamay, at wala nang paraan para makatakas siya. Ayaw niyang makalaban ang isang mula sa Dragon Clan pagdating pa lamang dito, ngunit ayon sa sinabi ng kanyang kalaban, malinaw na hinihintay siya nito. Bilang karagdagan, sa sandaling siya ay dumating, siya ay sinalubong ng pag-atake na ito. Kaya, lahat ba ng ito ay resulta ng ilang uri ng sama ng loob? Pero bakit? Walang sama ng loob o alitan sa ating dalawa. Kudlit. Hindi ito maisip ni Yang Kai, ngunit lahat ng nabubuhay na nilalang ay kumilos para sa kapakanan ng kanilang kapakinabangan. Kung ang kabilang partido ay hinahabol siya sa ganitong paraan, dapat ay may dahilan siya para gawin iyon. Gayunpaman, sa paanong paraan kaya siya nasaktan ni Yang Kai? Dahil ba hindi siya pureblood dragon? Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Inutusan siya ng Old Ancestor Xiao Xiao na pumunta sa No Return Pass, at ngayon ay lumilitaw na wala ng magandang aasahan sa paglalakbay na ito. Hindi nakakagulat na walang sinabi sa kanya ang Old Ancestor. Hindi na niya naiwasan ang kamay kaya inabot niya ang palad niya para pigilan ito. Sa isang sanga ng parasol tree sa No Return Pass ay nakaupo ang isang dalaga na may makulay na kasuotan. Ang kanyang mga binti ay dahan-daang nakalawit sa isang napaka-relax na paraan. Isang binata ang tumabi sa kanya, na pareho silang nakatingin sa kawalan. Maikli pa rin ang ugali ni Jilao San. Sabi ng babae nang kumilos ang lalaking naka-green. Tapos, ang lalaking iyon ay ipinadala dito ng mga old ancestor ng human race. Paano ipapaliwanag ni Jilao San sa mga tao kung may nangyari sa lalaking iyon? Hindi makokontrol ng old ancestors ng human race ang Northern Pass. Higit pa rito, ang usaping ito ay may kinalaman sa Dragon Pool. Libu-libong taon nang hinihintay ni Jilao San ang araw na ito, at nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, may mga tao na gustong tumalon sa linya. Paano kaya niya ito matitiis? Sabi ng binata na nakatayo sa tabi niya. Lumingon ang babae. Sa pagsasalita ng anuman, kakaibang pumayag ang Ancient Dragon sa kahilingan ng human race. Wala na ba sila sa isip? Naririnig ng mga tao ang sinasabi mo. Sagot ng binata habang kumikibot ang gilid ng bibig. Mapagtanto ng babaeng may matingkad na pananamit, inilabas niya ang kanyang dila at mabilis na binago ang paksa. Malinaw, ang mga tao ay malamang na nagbayad ng mataas na halaga, kung hindi, ang Dragon Clan ay hindi sumang-ayon dito. Sa tingin mo, gaano katagal makakaligtas ang tao sa ilalim ng pag-atake ni Jilao San? Sumagot ang lalaki. Mali ang tanong mo, maling tanong. Kabaliktaran ang dapat mong tanungin. Gaano katagal makakaligtas si Jilao San sa pag-atake ng tao na iyon? Napaka-optimistic mo sa kanya. Kilala mo ba siya? Gulat na sagot ng dalaga. Hindi ko siya kilala, ngunit dahil ang mga tao ay handang magbayad ng napakalaking halaga para ipadala siya rito, ito ay nagpapahiwatig na siya ay may malaking kahalagahan. At natural, hindi siya magiging malambot na persimmon na madaling durugan. Umiling-iling na sagot ng binata. Marshall Peak, Kabanata 5300. Galit na galit. Ang seryosong ugali ng kanyang kasama ay nagmuni-muni sa makulay na dalagang nakadamit. Tulad ng sinabi niya, ang katotohanan na ang mga tao ay naglakas loob na ipadala ang binatang ito ay nagpapahiwatig na sila ay naniniwala sa kanyang mga kakayahan at na siya ay makakaharap ng mga hamon kapag naabot niya ang No Return Pass. Ang tao na ito mula sa Black Ink Battlefield ay malamang na hindi dapat maliitin. Habang nililibot niya ang kanyang mga mata, nagtanong ang makulay na nakasuot na kabataang babae. Pupusta ba tayo kung ganoon? Ang mga araw ay hindi kapanipaniwalang monotonous para sa mga nakatira sa No Return Pass. Ito ang huling linya ng depensa, at ang daang dagdag na Great Passes na nakapalibot dito ay sapat na para hadlangan ang Black Ink Clan Army. Nang makuha ang Great Evolution Pass mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, may mga matatapang na Black Ink Clansmen na nagmula sa Great Evolution Theater upang subukang masira ang No Return Pass, ngunit pagkatapos maranasan ang lakas ng Dragon at Phoenix Clans, walang Black Ink Clansman ang naglakas loob pang lapitan ito. Ang Dragon at Phoenix Clans, bilang dalawang pinakamakapangyarihan sa Divine Spirits, ay natural na naiinip habang sila ay nanatili sa No Return Pass. Gayunpaman, natali sila sa panunumpa ng kanilang mga ninuno at hindi sila malayang gumala. Pambihira na magkaroon ng ganitong palabas tulad ngayon, kaya natural na gustong sumali ng mga tao. Ano ang pastahan natin? Casual na sagot ng binata. Pusta tayo sa bisita at kay Jilao San. Sino ang mananalo at sino ang matatalo? Sagot ng dalagang makulay ang damit. At ang premyo. Inilagay ng babae ang isang daliri sa kanyang mapupulang labi, tumahimik sandali, pagkatapos ay pinitik ang kanyang daliri.
Kung sino ang matalo ay bibigyan ang tao ng balahibo ng buntot. Walang imot na sinulyapan siya ng binata. Sa ganitong paraan, matatanggap ng tao ang gantimpala anuman ang resulta. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng babae na sumagot bago sinabing, "Pupusta ako na matatalo itong tao." Sa sandaling sinabi niya ang mga katagang iyon, nalaglag ang kanyang panganang lumitaw ang isang ekspresyon ng lubos na kawalang paniwala sa kanyang mukha. Inamin na niya na kung ang humans ay maglakas loob na ipadala ang kabataang ito ng mag-isa sa Northern Pass, dapat mayroong isang bagay sa kanya na naging espesyal sa kanya. Gayunpaman, hindi mahina si Jilao-san. Maaaring hindi siya makagawa ng labis na pinsala sa tao na ito, ngunit kahit na, hindi siya naniniwala na siya ay talagang matatalo. Ito ay dapat sa pinakamasamang dulo sa isang kurbatang. Pagkatapos niyang magsalita, kahit papaano ay hinawakan ng bisita si Jilao-san sa kanyang leeg, na parabang ito ay kasing dali ng manghuli ng manok, at naglakad-lakad mula sa kawalan. Lumitaw ang kanilang mga figure sa harap mismo ng pares pagkatapos lamang ng ilang hakbang, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images sa di kalayuan. Space Principles. Napuno ng pagtataka ang dalagang may makulay na damit. Sa kanyang kakayahan, normal para sa kanya na mapansin na ang tao na ito ay nilinang ang Tao of Space, at sa isang napakataas na antas ng karunungan doon. Kahit na siya ay malamang nakilalanin ang kanyang kataasan. Nakilala niya ang ilang pambihirang tao na nilinang ang Tao of Space sa kanyang mahabang buhay, ngunit kahit na ganoon, walang nakaabot sa ganoong karunungan dito. Matagal nang alam ni Yang Kai na ang isang lalaki at isang babae sa ibabaw ng parasol tree ay nanunood sa kanya, at maraming divine senses sa Northern Pass ang nagmamasid sa kanya. Bilang pagbibilang sa mga aksyon ng lalaking hamarang sa kanya, walang ideya si Yang Kai kung ano ang inaasahan sa kanya ng Northern Pass. Ang mga ginawa ng blocker ay maaaring dahil sa isang bagay na personal, ngunit hindi ito nakahadlang sa posibilidad na siya ay sulsolan ng mga nakatataas ng Dragon Clan. Sinusubukan ba nila akong subukan? Kudlit. Hindi sigurado si Yang Kai kung bakit ganoon ang ugali ng No-Return Pass, ngunit maaari rin siyang ituring na kalahating Divine Spirit. Kaya, naunawaan niya na hindi siya maaaring maging masyadong mahinhin habang nakikipag-ugnayan sa ibang mga Divine Spirit. Dahil sa labis na pagmamataas ng mga Divine Spirit, tanging ang mga mas mayabang lamang ang makakausap sa kanila sa pantay na katayuan. Bilang resulta, nang harapin ang pag-atake ng blocker, gumanti si Yang Kai nang hindi nagpipigil. Gayunpaman, hindi niya lang inaasahan na ang Grand Dragon na ito ay parang isang bird adong unan, maganda kung tingnan ngunit sa pangkalahatan ay walang silbi sa huli. Si Yang Kai ay hindi pa nakakagamit ng anumang lakas, ngunit ang kabaligtaran ay hindi makalaban. Kaya, sa kasalukuyan, para siyang pas-anggala na kinakaladkad ni Yang Kai. Ito ang pinakasimpleng conclusion sa isang labanan na kanyang hinarap mula noong pumasok sa Black Ink Battlefield. Kahit na ang mga feudal lords ay naiintindihan kung paano lumaban, ngunit ang Grand Dragon na ito ay walang kapangyarihan na labanan siya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at ngumisi. "Kumusta, magandang binibini?" Ang mukha ng makulay na nakasuot na dalaga ay kumaibot at sumagot siya. "Matamis ang dila mo." Pagkatapos ay ipinasa ni Yang Kai ang kanyang kinukuha sa kanya, nagtanong. "Pag-aari mo ba siya?" Hinaplos niya ang kanyang buhok at umiling. "Sa iba siya." "Oh." Simpleng sabi ni Yang Kai, na kinikilala na ang babaeng nasa harap niya ay dapat mula sa Phoenix Clan, na hindi nakakagulat dahil siya ay nakadapo sa parasol tree. Si Jilao-san sa kabilang banda, na sinunggaban ni Yang Kai, ay labis na napahiya at nagalit. Hindi pa niya naranasan ang gayong kahihiyan at kahihiyan sa 10,000 taon ng kanyang buhay. Ang masama pa, ang lahat ng divine senses sa Northern Pass ay nananatili sa kanya, na inilantad ang kanyang kahihiyan sa lahat. Pinahiya niya rin ang iba pang mga dragon. Paano niya haharapin ang kanyang mga kapantay at ang Phoenix Clan sa hinaharap? "Pakawalan mo ako." Pumiglas siya at namula ang pisngi. Hindi niya moari kung paano siya agad na nahuli nang hindi man lang naghatid ng pag-atake sa kanyang kalaban. Sa kanyang mga mata, ang kabilang partido ay walang iba kundi isang 7th grade Heaven Opening Realm human. Bagamat ang isang Grand Dragon ay teknikal na katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Master, kung may labanan sa pagitan nila, ang Grand Dragon ay palaging nangunguna. Walang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang makakalaban sa isang fully grown Grand Dragon, na siyang bentahin ng Dragon Clan bilang pinuno ng Divine Spirits. Itong 7th grade human naman ay pasimpleng itinaas ang kamay at madaling nahuli. Pakiramdam ni Jilao-san ay nasa masamang panaginip siya nang maalala niya ang nangyari kanina.
Nang makausap niya ang kanyang kalaban, agad na napigilan ang kanyang lakas, na naging halos imposible para sa kanya na ma-access ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein. Ito ang dahilan ng kanyang kahihiyan. Tumigil ka sa pamimilipit. Naramdaman ang pakikibaka ng Grand Dragon, pilit na inalog ni Yang Kai ang kanyang braso. Nagdulot iyon ng pagkahilo saglit ni Jilao San, ngunit mas lalo lang siyang napahiya at naiirita. Ang gayong kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan para sa isang mapagmataas na Grand Dragon. Sumabog ang Dragon Force sa buong katawan niya, at kahit ang malakas na pagsupil ay hindi na ito napigilan. Nang mapansin ni Yang Kai na may mali, sumimangot siya at itinaas ang kanyang kamay, itinapon si Jilao San. Tapos, sabi niya, "Hindi kita kilala. Bakit mo ako inatake?" Nawala ang Dragon Force ni Jilao San dahil pinakawalan niya ang sarili niyang Dragon Bead. Ito ay isang hakbang na katumbas ng pagtataya ng kanyang buhay. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na kaya lang niyang labanan ang kapangyarihan nitong Dragon Bead. Sa katunayan, kung hindi niya siya pinakawalan, kahit na makatakas si Jilao San, tiyak na masisira ang kanyang Dragon Bead, na masisira ang pundasyon ng huli. Si Yang Kai ay may Dragon Bead din, para matukoy niya kung ano ang nangyari at kung ano ang mangyayari kung gumawa siya ng ilang mga galaw. Hindi mabuting lampuhin ang isang Grand Dragon bago pa man siya pumasok sa No Return Pass, kaya pinili niyang palayain si Jilao San. Ito ay kinakailangan upang ipakita ang lakas ng isang tao kapag sa harap ng mga mula sa Dragon Clan. Gayunpaman, ito ay pantay na mahalaga na gawin ito sa katamtaman. Nang pumutok ang isang malakas na Dragon Roar, biglang nagbago si Jilao San bilang isang Grand Dragon na malapit sa 50,000 metro ang haba. Nakataas ang ulo ng Grand Dragon, at ang kanyang Dragon Eyes ay tumitig kay Yang Kai na parang nakatitig sa isang langgam sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay puno ng makakapal na dragon scales, dahil malinaw na nag-aapoy siya sa galit. Si Yang Kai ay kasing liit ng alikabok sa mukha nitong Grand Dragon. Trivial human, ang lakas ng loob mo. Ang Grand Dragon ay umungal ng marahas, at ang kawalan sa paligid niya ay yumanig. Sa isang hindi nasisiyahang ekspresyon, ang makulay na nakasuot na batang babae sa parasol tree ay itinaas ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mga tainga. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako ng ganito. Dapat mong bayaran ang iyong buhay sa pangalan ng Dragon Clan. Nang matapos magsalita si Jilao San, ibinuka niya ang kanyang mga labi at iniluwa ang kanyang Dragon Breath, binalot ang langgam sa kanyang harapan. Ang Dragon Breath ay ang pinakakaraniwang paraan ng pag-atake ng Dragon Clan. Kahit na karaniwan, ito ay napakalakas, lalo na kapag inihatid ng isang Grand Dragon. Maging ang isang Feudal Lord ay sisingaw kung tatamaan ng ganoong putok. Higit pa rito, ang Time Principles ay hinabi sa Dragon Breath na ito, kaya kasama ng nakakatakot na mapanirang puwersa, tila ang pagkalante ng 1,000 taon ay dinala kasama ng secret technique na ito. Walang 7th grade Heaven Opening Realm Master ang makakaligtas sa pag-ataking tulad nito. Nang medyo hamupa na ang galit ni Jilao San, biglang nanlaki ang Dragon Eyes niya na parang tinamaan ng kidlat. Laban sa lakas ng kanyang Dragon Breath, mayroong isang figure na gumagalaw sa itaas ng agos. Mukhang hindi nagmamadali ang figurang iyon, sa totoo lang, para itong namamasyal sa isang hardin. Dahan-daang dumating sa napakalaking dragon head ni Jilao San, iniunat niya ang kanyang kamay upang masuyong tapikin ito habang sinasabing. Ang galit ay magdudulot lamang ng pinsala sa katawan, dapat kang huminahon. Sa isang tapik, naramdaman ng Maringal at napakalaking Jilao San ang kanyang Dragon Vein na nanginginig ng husto. Dahil hindi niya mapanatili ang kanyang dragon form, mabilis na lumiit ang kanyang katawan at bumalik sa kanyang human form. Minsan ay hinawakan siya ni Yang Kai sa kanyang batok, at sinabi habang nakaharap sa Northern Pass. Ang Great Evolution Pass, na si Yang Kai ay dumating sa Northern Pass sa ilalim ng utos ng Old Ancestor. May tao ba dito? Nagkaroon ng ingay nang bumukas ang gate ng Northern Pass, na orihinal na sarado. Yumuko si Yang Kai mula sa malayo bago pumasok, kinaladkad si Jilao San kasama niya. Pagpasok niya sa Inner Sanctum, nakatitig sa kanya ang mga figures sa magkabilang gilid. Nandoon din ang binata at babaeng nakita ni Yang Kai sa parasol tree kanina. Ang mga titig na iyon ay pinaghalong pagsisiyasat at pag-usisa. Ang pagiging makatayo rito ay nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay alinman sa mga Dragon of Phoenix, at matagal na nilang alam na may isang tao na may Dragon Source na darating sa No Return Pass. Gayunpaman, ang parehong clans ay hindi gaanong alam tungkol sa kanya. Ipinagtanggol nila ang No Return Pass, kaya lahat ng impormasyon mula sa labas ng mundo ay nakarating sa kanila mula sa bibig. Mga alingaw-ngaw mula sa 3,000 mundo o ang Black Ink Battlefield.
Ang Phoenix Clan ay medyo walang pakialam kumpara sa Dragon Clan. Total hindi naman ito ang negosyo ng clan nila. Sa katunayan, pumunta silang lahat dito para panoorin ang drama. Gayunpaman, iba ang Dragon Clan. Hindi nila pinigilan si Jilao San na makipag-away at magdulot ng kaguluhan. Marahil ay dahil gusto nilang subukan ang kakayahan ng bisitang ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang bisita mula sa human race ay nagdala lamang ng mga disadvantage sa Dragon Clan. Sa halip na subukan siya, ang nagpatahimik sa Dragon Clan ay hindi nila nasaksihan kung paano lumaban ang tao laban kay Jilao San. Tila nawalan ng lakas si Jilao San para lumaban matapos na iwagayway ng tao ang kanyang kamay. Kailan pa naging mahina ang Dragon Clan? Kung ganoon nga ang kaso, paano na itatag ng Dragon Clan ang gayong dominanteng reputasyon? Bukod sa pagkataranta, ang nangyari kay Jilao San ay nagulat sa buong Dragon Clan. Kung wala silang sagot sa tanong na ito, ang Dragon Clan ay hindi makakatulog ng comfortable sa hinaharap. Hindi napigilan ni Yang Kai na ngumiti at tumango sa mga tao sa magkabilang panig, gaano man sila kalakas o katanda, na para bang nandito silang lahat para batiin siya. Bagaman, malayo iyon sa kaso. Matapos maglakad ng kaunting distansya, isa pang figure ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Ito ay isang babae, na tumingin kay Yang Kai na may nagniningas na mga mata at dragon pressure na nagmumula sa kanyang katawan. Siya ay mula rin sa Dragon Clan, at isang Grand Dragon noon.